Isipin mo, naghahatid kayo ng disinformation. Kayo itong disinformation dyan sa gobyerno. Ha? Minimisinform nyo yung public. Ha? Hindi kayo, napapagod lang kayo. Bakit? Hindi kayo paniniwalaan eh. Di ba? Kaya, ang epekto niya, pati yung anti-terror bill, sabi ko nga, sino bang gago? Ha? Sinong siraulong nilalang ang kokontra laban sa terorismo? Sige nga, meron ba matinong nilalang na gano'n? Meron bang nilalang na magsasabi sa iyo, gusto ko may nagsasabugan dito eh. Gusto ko nilulusog tayo ng terorista eh. Gumagawa pa kayo ng bill na yan eh. Yung terorista, nandito na yung mga incheck. Ano ba tawag nyo dyan? Bakit mo nasabi yung terorista yung mga incheck? Hindi ba nagkakalat ng lagim dito yan? Bawal yung pogo, bawal magsugal dito. Yung sugal na pinalalaganap nila rito. Hindi nagbabayad ng buwis. Totally dinidisregard ang mga batas. At binabaliwala ang gobyerno. Parang ang gobyerno baliwala eh. Pagdating sa kanila eh. Bakit hindi ka maiiyak dito, mga kaibigan? Isipin mo, jeepney driver, tumayo sa kalsada. Mr. President, gutom na po kami. Pwede po ba? Bigyan nyo kami ng pagkakataon makapaghanap buhay. Kasi yung pamilya ho namin, alam niyo yung pamilya, pag nagutom, yan ang simula ng maraming trahedya sa pamilya. Siyempre, hindi mo alam kung may mga asawa nga, iniiwan na yung asawa nila. Di ba? May pamilya, iniiwan na yung tatay nila. Kasi baliwala na eh. Isipin mo. Hanggang ngayon, nakakulong yung mahigit 70 anyos. Because may kaso raw na ganito. May kaso palang ganun yun. Ba't nung hindi nag-rally yun, hindi niya hinuli? Talaga mga kaibigan. OFW Department. Anak ng po. Mga kaibigan. Ang itayo nyo, Common Sense Department o Department of Common Sense. Yan ang kailangan ngayon eh. In demand dyan. Mas in demand dyan sa IT. Sasabihin ko sa inyo, anumang pwedeng pagkakitaan. Alam mo yung mga scientifico, yung mga scientist natin, merong isang malaking hamon sa kanila ngayon. Ang pinakamalaking hamon sa mga scientists ngayon? Makaimbento ng gamot laban sa China virus na COVID-19? Ba, hindi. May mas malaking hamon dyan. Ano yun? Yung maimbento nila kung paano maisasali ng utak sa tao para maging komersyo yan. Di ba? Sipin mo, ang laking business niyan. Ba't hindi yan ang imbentohin ng mga mayayaman sa buong mundo? Yung gawin nila, mabili yung utak. Di ba? Ilalagay sa garapon. Mayroon pang tindahan. Tapos lahat ng mga namamatay na tao, pwedeng bilhin, tapos ibebenta rin nila. Lalagay sa garapon. Yan ang malaking hamon. Mga kaibigan, di yung gamot sa COVID-19. Dahil yung gamot sa COVID-19, Chinese virus, lahat naman tayo mamatay eh. Hindi mabuti na, lahat na tayo kakitan yan.
Di ba? Mas mabuti pa. Kaysa makita natin yung mga kababayan natin, mga kaibigan, nag-iiyakan na. Kayo ba maniniwala? Kaya nga yan. Isipin mo, maimbento yan ang pinakamalaking hamon ngayon sa mga scientists. Isipin mo, dito, namumura mo ng PI, kukuha ka ng camera, ganito. Tapos mumurahin mo si Vice President Leni Robredo, babae. Ang magmumura sa'yo, mga kaibigan, pusali. Di ba? Babaeng pusali. Na pinakawalang aso ng gobyerno. Nakakatim niyo yun? Anong klaseng mga tao yan? Ang baboy. Kami, bumabatikos kami base sa issue at binabatikos namin ang mga tarantadong walang hiyang magnanakaw, abusado sa kapangyarihan. Sapagkat yun ay accountability nila yun. Nasa saligang batas natin yan. Yung ginagawang o ginagampanan ng mga nasa mainstream media. Pero kayo, wala kayong pinagbabasihan. Hindi nga kayo makakatalakay, kaya dinadaan nyo sa mure para mapabilib nyo yung mga kliyente ninyo. Mumurahin ko niya yan. Lahat ng kalaban mo, mumurahin ko. Sisirain namin yan para ikaw na lang matira. Magmura ka na rin. Gagayahin ka namin para hindi ka magmukhang hindi magmukhang masama yung ginagawa mo. Tutularan ka namin para dumami tayo. Kasi pag dumami na tayong magnanakaw, halimbawa sa magnanakaw, pag marami na yan, paano mo pang pananagutin sa batas yung mga yan? Yan nga gusto nila mangyari, di ba? Merong nagsabi niya nung araw pa na pag ang plunder, ang pandarambong, when plunder becomes a way of life, sabi, di ba? Ang mga tao niya ay lumilikha sa kanilang sarili ng isang lipunan na tinatanggap na yan. Nagiging normal na, ibig sabihin. Nagiging baliwala na, kahit labag sa batas, ang pagnanakaw at pandarambong. Ganun yun. May napanood pa ako isang pelikula ng isang gabi. Kasi kachat ko minsan yung isang kaibigan natin. Meron siyang sinabi sa akin. Sabi ko, ito, papanood ko lang ng pelikula eh. Ang pamagat nun The Monuments Men. Yata. Ngayon, itong pelikulang ito, si George Clooney, ang bida rito, tsaka si Matt Damon. Ngayon, ito, World War II, panahon gera kay Hitler, di ba? Malapit nang matapos ang gera, sila yung, ilan lang sila konti lang silang binigyan ng assignment para bawiin o hanapin yung mga pinagnanakaw na inutos ni Hitler pagnanakawin ng mga tao niya sa lahat ng mga bansa. Alam niyo kung ano yung pinanakaw ni Hitler? Di ba yung mga arts, mga painting, mga rebultong nilikha nila Michelangelo, mga treasure yan eh. Dahil yan, kultura ng bansa yan eh. Di ba? Kung taga-saan ba yan si Michelangelo? Di ba? Anong bansa siya? Pinipreserve yan. Ang dami niyan. Sino pa? Mga Picasso. Ang dami ho nun. Based yun sa totoong pangyayari, mga kaibigan. Ano ang dahilan? Ano ang ginawa ni Hitler? Noong pong malapit nang matapos ang gera.
dahil matatalo na sila. Gumawa ng sulat. Pagkatapos, inuutusan niya itong mga taong ito, yung mga tauhan niya, na sunugin. Pinasusunog yung mga arts na yun. Mga kaibigan, bakit? Para mawala ang kultura ng mga bansa na yan. Sipin mo, ganun kabuktot ang ginawa ni Adolf Hitler. Pero, kung pag-aaralan ninyo, ako, mga kaibigan, siyempre, si Hitler ay naging, naging halimbawa na hindi dapat pagtularan, di ba? Hindi dapat tularan. Pero may mga gustong tumulad kay Hitler, hindi lang basta tumulad. Pinag-aralan pa nila kung paano nila lalagpasan ang kahayupan ni Hitler. Hindi ba? Mga kaibigan, sa panahon ni Hitler noon ang propaganda panalo na sila mga kaibigan laging ganun ang propaganda kasi ang katwiran nila, yung katwiran ng si Goebbels, yung bata ni Hitler, ang kasinungalingan, basta lagi mong sinasabi yan, paulit-ulit mong ginagawa yan, nagiging totoo yan. Kasi wala nang kukontra sa iyo Hindi ba? Kaya yun ang ginagawa ngayon. Alam naman nyo yan, itatanong nyo pa ba sa akin yan? Kayo nga ang saksi. At ako nga, nahihiya minsan sa mga followers natin, sa mga sumusubaybay sa atin. Alam nyo kung bakit? Ipagpaumanhin ninyo kasi po, ang nakita ko, mas stress pa kayo sa akin sa nangyari. Naiya ako mga kaibigan Sipin nyo, na-stress kayo. Ang daming, bumabaha yung message sa akin messenger hindi ko, at ako yung humingi rin ng paumanhin, dahil hindi ko magawang, mabasa lahat yan agad-agad, dahil meron din tayong mga, pinagkakaabalahang iba. Lalo na ito pong ating live streaming na ito. Gusto natin gumanda pa ito kayo, para po mas maganda nating maihatid kung ano po yung ating dapat mapag-usapan. Bueno, sandali lang Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Okay. Si Nestor Sebastian ay meron pong mensahe. Sabi niya, tungkol po sa batas na gustong ipasa ng Kongreso na binibigyan ng karapatan ng mga foreign investor na magmay-ari ng mga lupain dyan sa atin, ang tunay na dahilan po ay para maibenta nila ng mahal ang mga kinamkam nilang mga lupain. Karamihan sa mga congressman ay nangamkam ng mga lupain sa kani-kanilang nasasakupan. Di nila maibenta ng mahal kung mga Pilipino lang ang buyer nila. Kailangan nila ang mga foreign buyer para maibenta nila ng mahal. Yan po ang isa sa mga dahilan. Sabi ni Mr. Sebastian, taga-ano ito abroad ito mga kaibigan. Pero alam mo ninyo, yung batas na yan, nung nakaraang pang administrasyon, pinapanukala yan
atat na silang magkaroon ng pero umuusad dito sa palihim. Dito ang mga batas dito na makakapinsala sa bansa. Puro kwan yung patraidor nilang nililikha. Yan, yung terror bill. Oh. Yung pong, yung 100% ownership. Kaya nga walang karapatang pagsalita yung mga congressman kung ang pag-uusapan yung prangkisa ng ABS-CBN pagkatapos sasabihin mo hindi qualified si Lopez dahil siya ay dual citizen, mga kaibigan. Kalokohan yun Alam niyo kung bakit? Kasi ginagawa nga nila yung bill Ba't yun hindi mo kontrahin? Kinokontra mo si Lopez, dual citizen. Talaga naman Pilipino yan. May pasumpa-sumpa ka pa ng Panatang Makabayan. Bakit? Oath of allegiance ba yung Panatang Makabayan? Hindi naman oath of allegiance yun Yun yung commitment mo yun bilang Pilipino sa bansa mo. Pero yung oath of allegiance, magkaiba yun. Nanunumpa ka ng katapatan sa isang bansa. Bakit? Pag nanumpa ka ba ang isa bang foreigner halimbawa, humingi ng citizenship, humingi ng citizenship, ano ba ipapa-recite sa'yo? Bilang bahagi ng oath of allegiance, Panatang Makabayan? Hindi. Mga kaibigan, hindi mo i-recite yun dahil foreigner ka Marunong ka ba mag-Tagalog? Paano niya i-recite yun? Pabaliktad. Sa Amerika ang ano yata sa'yo, kakantahin mo yung national anthem di ba? Pero, siya kaya pakantahin ko ng national anthem, si Marcoleta. Ako, sisiguraduhin ko sa inyo, hindi niya makakanta. Yung pambansang awit natin, yung Lupang Hinirang, inaamon ko si Marcoleta. Kantahin mo yung Lupang Hinirang pabaliktad. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matapag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Ako po'y, ito, nalulungkot. Tingnan ninyo. Tayo po, mabuti na lamang may live streaming di ba? Kaya kahit mawalang hiya tayo, okay na, di ba? Si Kawal Di Carbonel naman na napapakinggan sa kabilang istasyon, mukhang nagpaalam na rin po sa kanyang programa. Ang problema naman, ewan ko kung ano naging problema, hindi na makapagpapatuloy sa kanyang unang programa at magpe-Facebook na rin si Kawal Di Carbonel, magla-live streaming na rin sa FB at sa YouTube. Mabuti ho yan. Gusto ko ngang makita ulit si Kawal Di para makapagkape kami dahil matagal na kaming hindi nagkikita. Sino ba si Kawal Di Carbonel? Ano yan mandirigma yan mga kaibigan Talagang hindi na mananahimik ang mga katulad niya. Ito'y mga komentarista, talagang mga veterano. Nung araw pa, panahon ni Marcos,
nagsisimula pa lang ako, sila yung mga kilalang komentarista nung araw na talagang nakikipaglaban, ha? Bumabatikos din kay Marcos, ha? Kahit na yun panahon ni Marcos, yun ang talagang laban. Hindi katulad ngayon, yung akala ng publiko na matatapang, yung bumabanat sa kalaban ng administrasyon. Nagkakamali kayo, walang tapang dun. Kasi walang panganib yun. Hindi katulad nitong mga, nung panahon na yun, mga kaibigan niya, sila Kawal de Carbonell na yan, bumabanat yan kay Marcos, nakaupo si Marcos. Di ba? Andun yung panganib. Nandun yung pagtataya, mga kaibigan. Ito na mga tinataya nito. Yung isa niya, tinataya niyang Puday. Ha? Dapat doon ka sa grupo ng El Puday. Di ba? Hindi ka dapat nasa gobyerno, dapat sa El Puday ka. Mga kaibigan, yan. Yan si Kawal de Carbonell na natatandaan ko. Nung natatandaan niyo yung, ito, mababasa niyo ito, batas ito. O decision ito ng Korte Suprema. Nung amin pong nagkataon, sumulat sa mga komentarista, broadcaster, yung pong mga empleyado ng GSIS. Kailan nangyari ito? Nung pag-upo ni Cory, mga kaibigan, ibinulgar nila sa amin, may sarili-sarili kaming programa, sinulatan kami. Kasama ako sa nasulatan para yung pong ibulgar namin na sa panahon po ni dating Pangulong Marcos, nung malapit na ang eleksyon, nagbaliktaran yung mga oposisyon, yung mga lumalabang kunyari kay Marcos na politiko, kapalit ng utang sa GSIS. Yan, kasama sila Kawal de, sinulatan. Di, binatikos namin yan sa aming mga programa, iba't ibang himpilan. Ganyan ang mga broadcaster nun eh. Ang totoo niya, kami nakakapagbanatan ng araw eh. Pero, nagbanatan halimbawa sa umaga. Pagdating ng hapon, makikita mo, nagkakape, magkakasama. Parang wala nangyari. Kasi hindi pinepersonal yung banatan, mga kaibigan. Magkakaiba bang kami ng paniwala, magkakaibigan pa rin kami. Hindi. Ngayon hindi, bawal yun eh. Mga kaibigan eh. Bawal makipagkaibigan sa iba. Kaya kita mo, ultimong asawa mo, hindi mo pwede angkas. Bawal na eh. Di ba? Ewan ko kung anong pagkasira ng ulo ang pesting dumapo dito sa Pilipinas. Iyan ang salot, mga kaibigan. Ngayon, si Waldy Carbonell nga yan, Kawal de Carbonell, yung iba namatay na eh, sila Kauding Bartolome. Ilan lang kami, mga 10, 11. June Ninoy Alba, yan, tatandaan ko pa. Romel Coro, sino pa? Kasama pa namin yung si Attorney Ray Bagaching. At ang abogado namin, Attorney Rick Balmonte. Yun na nag-initiate ng, dahil ayaw kaming bigyan di ba pinadalang kami ng mga sulat, sinasabi ito, umutang sa GSIS, pinautang, 3 oras lang na-release yung loan, wala namang collateral. Ano ibig sabihin yun? Ano yun merong nag-request pirma lang at wala nang mga imbestiga. Hindi ba sila miyembro miyembro mga empleyado di pera ng mga empleyado yun ng gobyerno. Ngayon, dahil ayaw kami pansinin, humihingi kami ng kopya upang maibulgar sa taong bayan ang pangalan nitong mga assemblyman na ito, mga mambabatas,
na kung makaasta nung araw, mga bumabanat kay Marcos di ba? Oh, oposisyon. Yung pala, bumaliktad nung before snap election. Ilang araw. O ngayon, yun ang kapalit. Ang ginawa ni Attorney Rick Balmonte, commentator din yun, nagpetisyon kami sa kanyang pangunguna sa Korte Suprema. Mingi kami ng mandamos. Ang tagal nun bago nagdesisyon ng Korte Suprema. Ibig sabihin nun, hinihiling namin sa Korte Suprema na utusan yung GSIS para ilabas ang listahan ng mga umutang sa GSIS ilang araw bago yung snap election. Mga kaibigan, eto na. Alam nyo kailan lumabas ang desisyon ng Korte Suprema? 3 taon pagkatapos. Anong taon pumasok si Cory? 86, 87, 88, 1989 yun. Front page, lahat ng dyaryo, pangalan namin ng mga commentators. Nagdesisyon ng Korte Suprema, pabor sa amin. At inuutosan ang GSIS na bigyang ilabas ang pangalan ng mga sinasabing umutang nga sa GSIS. Pagkatapos, niliwanag sa desisyon ng Korte Suprema na ang mamamayan, kami na nag-initiate noon, pero para sa mamamayan yung laban na yun. Ang sabi ng Korte Suprema, ang nakinabang doon, mamamayan. Ang mamamayan, lalo na ang mga media practitioners ay merong karapatan na makakuha ng anumang dokumento patungkol sa mga kontrata, kasunduan, at kung ano-ano yan na pinasok ng gobyerno at government records. Kaya ang tawag doon access to public records. Niliwanag ng Korte Suprema na pati ang mamamayan may karapatan doon. Lalo ang media sa pagtupad nila ng kanilang tungkulin. Ngayon, naglolobat na ito Ngayon, sabi ng Korte Suprema, except maliban anya sa mga kasunduan na magsasapanganib sa seguridad ng bansa. Yun, hindi ka pwedeng kumuha ng anuman dokumento. Kung halimbawa sa dokumentong yun na kinukuha mo, maisasapanganib mo ang national security. Yun. Inutusan ang GSIS. Ang ginawa ng GSIS, nirelease sa media yung mga pangalan. Pagkatapos, saka lang kami nakatanggap ng kopya. Nasa dyaryo na kami, pag-iising. Ilang broadcaster ang pinaboran sa desisyon ng ganyan. Front page yun, mga kaibigan. Ayan, si Kawalding yan, madalas mag-rally yan. Yan ang broadcaster na matatandaan ninyo, nag-hunger strike doon sa harap ng US Embassy, mga kaibigan, noong araw. At yan yung mga sinasabi ko sa inyo na mga komentarista. Malimit yan, tuwing umaga. Nando doon yan sa Tasa de Oro. Yan, matatanong nyo yan. Yung mga kinukwento ko sa inyong panahon ng mga komentarista, alam niya yun. Kaibigan ng tatay ko yan Kasama ng tatay ko yan
Ako nung nagsisimula pa lang, siyempre, mga may edad sila eh. Ang tingin sa inyo, siyempre, huwag ka munang huwag ka munang tutulak ng building, ha? Dahil bago ka, itutulak mo muna upuan. Pag bago ka pa, tapos sunod do, itulak mo naman lamesa. Di ba? Ang tumatagal, gano'n. Pagka yung matagal ka na, tsaka mo itulak yung building dahil kaya mo na itulak. Gano'n ang ibig sabihin lang. Siyempre, binabati natin. Hindi lang binabati at minsan magkakausap para malaman ko kung magkaalaman kami tungkol sa problema ng bansa. Ha? Ano magagawa namin para magkaroon kami ng ambag para sa ating pong kapalaran ng ating mga mamamayan. Alam nyo, si Waldy Carbonell hindi nananahimik hanggat mayroong tangka at banta ng ating bansa ay lupigin ng mga dayuhan. Yan meron ngayong panganib eh. Meron danger, mga kaibigan. Panganib yan sa, ano tawag dito? Sa ating pong bansa. Naharap tayo dyan pero malungkot, walang gaanong pakialam ang marami. Hindi nila nakikita ang idudulot nito. Konting-konti na lang, mga kaibigan. Hindi na makikinabang ang kahit ang mayayaman dito, nakipag-transaksyon sila dyan. Kukunin lahat ng inchik yan. Walang yaya inchik, mga kaibigan. Ha? Walang kwentang tao yung mga yan. Ha? Ultimo Pilipino-Chinese, ha? Dito sa atin. Ayaw yan eh. Kinakabahan sila dyan eh. Sigurado yan eh. Marami na ako nakausap eh. Ang tawag nga nila dyan, genuine inchik, GI. Ha? Dyan sa mga inchik na yan. Ayaw nila yan. Alam nila, kakainin yung mga pinaghirapan nila eh. Mga kaibigan eh. Ngayon yun nga, nakakalungkot na bang mabalitaan na mawawala na. Hindi rin kasi mabuti ngayon, mayroong social media. Di ba? Kaya, mapapakinggan nyo rin, mapapanood nyo rin si Waldy. Waldy Carbonell. Yan yung nagsunog ng bandera ng inchik. Di ba? Pagkatapos ni Apuang, meron pa isa si Abner Apuang, yung dating pulis. Dating NBI, si Abner Apuang. Kaya si Waldy Carbonell. Si Waldy naman, dati na niyang ginagawa rin yan nung araw pa. Kahit anong administrasyon, mga kaibigan, walang pinipili. At saka ang nilalaban ng administrasyon na naging tradisyon na yun talaga, yung fiscalizer ang mga commentator catalyst kung tawagin. Hindi ito yung vlogger. Yung mga vlogger, lagay mo man sa dyaryo yan, para lang ang ginawa mo lang dyan, yung baboy, sinabita mo na sa pagita. Pero baboy pa rin yun eh. Kahit anong gawin mo sa baboy, baboy yan. Anong gagawin mo dyan? Sige nga, lagyan mo ng pabango. Mababago ba yung katotohanan? Wala. Baboy pa rin yan. Sana kung nilagyan mo ng pabango, naging baka yung baboy. Wala eh. Kahit sabita mo na yung sampagita, tingnan mo. Siyempre mo, parang parangal, di ba? Parang guest of honor. Yung baboy, imagine niyo, guest of honor, sabitan mo na yung sampagita. Mababago ba itsura nun? Yun pa rin yun. Hindi ba? Mga kaibigan, bueno. Paano nga pala? Kung ako kaya naging presidente, ano gagawin ko? Yung tanong na yun, gusto ko rin itanong sa inyo. Kung kayo naman ang presidente,
Ako naman, marami nang nasabi. Kung ano dapat na suggestion, hindi naman yung iginigiit. Kasi nakita na natin kumbaga tayo, pabalik na sila papunta pa lang di ba? Marami dyan, lalo na yung mga tanga ngayon. Alam nyo marami na tayong suggestion na ginawa para sa ikabubuti. Unang-una yung OWA, ito taga nyo sa bato. Sigurado, laki ng anomalya riyan. Balita ko nga yan ang nagka-interest na bumili ng oras ko Mga kaibigan, laki ng pondo Bakit? Alam ko Alam ko katarantaduhan niya sa OWA, di ba? Sinasabi nga natin, imbestigahan nila yung quarantine ng mga ginawa nilang overstaying OFW quarantine, mga kaibigan. Sipin ninyo yan. Magkano ginastos dyan? At sino ang mga nakinabang dyan? Mga kaibigan. Sino pa? Isawsawa ng bayan. Di ba? Tsaka si Kakdak, alam nga namang di ka kumita dyan. Ikaw pa. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang na nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! JDL-DL, Kung ako presidente, kukuha ako ng advisor na katulad mo. Ay, salamat to. Pero hindi ako tumatanggap niyan Ang advice natin, mas gusto ko public. Kasi hindi ho pinagbibili ito dahil itong advice para sa akin, ang trabaho nila advisor talaga di ba? Doon sila kumikita Saan ang gagaling advice nila? Kanila ba? Hindi. Sinagap lang nila sa iba. Tapos yun ang i-advise nila. Ngayon sa akin, kaya ako ginagawang public para malaman na yung idea, kung meron man akong na-i-suggest na idea, nanggaling sa atin. Di ba? Pagka narinig mong ginawa nila, nanggaling sa atin yun. Pag may nag-claim doon, syempre may mag-claim ng credit, sinungaling yun. Walang yung hayop na yun. Di ba? Ngayon, kung ako ang presidente, bukas, yan ang pag-usapan natin. Ano gagawin nyo? Gusto kong ilahad ang ilang mga nabanggit na rin natin noon na ikabubuti, lalo sa panahon ngayon. Lintik po ang pagnanakaw mga kaibigan Inabot ko panahon ni Marcos, nasa media na ako. Cory, Ramos, ERAP, GMA, tapos Pinoy, tapos ngayon, naku mga kaibigan, wala pa akong nakita mula kay Marcos hanggang sa kay Pinoy, pinakagrabe. Ito na ho yung pinakagrabe. Kaya good luck sa ating mga Pilipino. Kay sarap kumain ng rice, pero can afford the price. Karne, gulay at fish, gasolina, dilis, mga presyo'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap?
habang ang iba'y napapasarap. Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting, pagkat kayo na ay booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah. Lagi na lang nagko-compromise, kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita'y maliit, laging kapos sa budget. Ako ay nabubwisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong sikap hanggang may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, pagungutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting, pagkat kayo na ay booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah! Kukurakot sila dun sa left, kukurakot din dun sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku kayo'y huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting, pagkat kayo na ay booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting, pagkat kayo na ay booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Yeah. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat
Kaibigan ko, lahat